Yo 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 guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng gabi. Mga lodi, malupit yung mga news natin ngayon mga idol. Nakakagigil mga lods, no? At matindi, no? So ayan, grabe. So mag-update na tayo. So dito muna tayo sa ating crypto bubble. Medyo nag-uptrend tayo ngayong hapon mga lods, ngayong gabi no? Yung Trump lang yung negative 2 sa hours natin. Sa day natin, goods. Low-key 15, bonk 23. Grabe yung mga meme coins ngayon, umahataw Mga idol, pares tayong wala niyan. Pares tayong dati lang meron yan. Ngayon wala na. Yung WIF din, di nagpahuli, 10%, SPX 22, etong pump.pan 17%, no? Yung Pepe 8%. So, goods na goods mga idol, at medyo pa-uptrend sila ngayon. Kaya kung titingnan niyo yung ating XRP, papunta ulit siya sa ating $3 target. Bitcoin naman, pabalik na, no? Ay papunta na siya ng 123 from, ang binaba niya is hanggang, grabe, umabot pa lang ng 115 to. So, anong mangyayari dito mga lodi, no? May mga chart na mamaya na papakita natin at titignan natin yung magiging future na itong mga to, mga lods, no? Pero, ngayon, sa tingin ko, Ethereum at XRP, yung medyo maganda yung galaw. Ito yung Ethereum. Diba? Kita nyo naman. Ayaw patalo ng Ethereum, mga idol, Ang ganda. Naalala ko nung si Extra Bad, meron siyang video na napanood ko, yung umabot dito yung price, eto sa part na to, nung June. Ayan. Nung talagang drop yung Ethereum. Ayan, dyan. Sinabi niya yan Sinabi niya na oversold na yung Ethereum. Magandang position ngayon. Sinabi niya to, natanda-tanda. Kaya lang kasi hindi ako masyado sa Ethereum, mga idol. Ayun nga yung ko parang wala akong love pagdating sa Ethereum. Mas gusto ko pa Bitcoin, tsaka XRP, tsaka Solana siguro, Doge. Pero Ethereum medyo hindi ako masyado. Pero grabe, tama yung sinabi niya. From this, magkano, ilang percent to? Halos 60%. Ay, 51%. 51% mga idol, no? Grabe, ang taas din pala niyan. So, ayan, grabe. Ito na yung news natin. Alam niyo yung unang news natin ngayon. Pero bago pala tayo mag-start, munti ko na makalimutan. Bago tayo mag-start mga idol, palike muna ng ating video, no? Pakitad-tad ng like yan. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, everyday balita sa crypto, sa global news, trending news mga idol, mag-subscribe na kayo. Pasensya kayo, pahinto-hinto ako kasi may sipon ako ngayon mga lodi. Barado yung dalawang ilong ko at ang sakit ng ulo ko. Pero kailangan natin mag-update ngayon dahil nakita ko yung mukha ni Recto at kailangan natin ibalita. Grabe, natulog nga lang ako kaninang hapon. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Feeling ko may tranquilizer na ako. Dadon may trangkaso pala. Grabe. So, kailangan nating mag-upload ngayon, no? Ayan. So, ito na, mga lods. At syempre pala, shoutout sa ating mga sumusuporta sa channel natin using join button, yung mga nag-join sa ating membership, yung mga saludo at mga sumusuporta po sa ating channel. Maraming salamat po. Sa mga gustong sumuporta, katabi lang po yun ng subscribe. Ayan, no? So yun lang. Pero kung ayaw nyo, wag na. Okay lang naman kahit hindi. Mag-comment at mag-like lang is masaya na po ako niyan, mga idol. Pero syempre, na-appreciate ko yung mga tumutulong sa channel natin. So ayan. Punta na tayo dito mga lodi. Relax lang Huwag mag-iinit ang ulo nyo mga lodi, no? Katulad ng nangyari sa akin kanina nung pagkabasa ko na to. No, relax lang kayo mga idol, no? So eto na. Savings sa bangko, may 20% tax na. Mga lodi, ang lupit, di ba? So, basahin natin tong Serbisyong Pinas
savings sa bangko may 20% na tax na. Sa totoo lang, ang dami na kasi nag-post nito. So hindi ko alam kung legit to. No, pero ang dami nang nag-post nito. May mga kumbaga trending to ngayon. No? So hindi ko alam kung wala pa naman nagsasabi na fake news to o hindi. So babasahin ko lang. Nagsimula nang ipataw ang ng ilang bangko ang 20% final withholding tax, no, o yung FWT sa mga time deposit at peso bond. Ayan. Matapos sa time deposit at peso bond, matapos maging epektibo ang Republic Act 12214 o ang Capital Market Efficiency Promotion Act o yung CMEPA noong July 1. O ayan, July 1 pa pala. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Security Bank at Union Bank na nagsimula na silang ipatupad ang pagpataw ng 20% buwis sa lahat ng long-term deposits at investment sa unang araw ng buwan. Samantala, tinututulan naman ng ilang grupo sa bagong polisiya dahil malulugi umano rito ang mga depositor. No, sa ilalim kasi nito, bubuwisan ng 20% ang kikitain ng mga tao mula sa kanilang savings. Na karaniwan hanggang 6% lamang ang interest kada taon. Isipin mo, babawasan ng 20% monthly, 6% nga lang kada taon. Ano yan? Hindi ko alam kung totoo to ang kulit ng utak niyan pagka ganyan, mga idol. O kahit na sabihin mong isang taon na, 6% nga lang tumutubo kada taon. Tapos may inflation pa yun. Imagine mga idol yung 1 million mo ngayon, sa 1 million mo next year, natububo ng 6%. Wag mo na sabihin yung tubo, mga idol. Yung 1 million mo ngayon, tas 1 million mo next year. Sa tingin mo, ganun pa rin yung presyo ng mga bibilin mo sa 1 million yun? Hindi na, mas mataas na. So dahil tumaas na yung inflation. So yung 1 million mo ngayon, mas mababa na yung 1 million mo ngayon sa 1 million mo next year. Tapos 6% na nga lang yung tubo mo, babawasan pa ng 20%. Malupit talaga. No, relax lang kayo mga lodi. Kalmahin nyo ang inyong mga mukha. Kalmahin nyo. Na? Ibig sabihin, kung ang isang taon ay nakalagak ng 100,000 sa bangko at kikita ito ng 6,000 sa loob ng isang taon, batay sa kasalukuyang 6% manual interest rate, mababawasan ng 1,200 ang kinita nitong interest dahil sa bagong polisiya. Tangina, galing! Mga lodi, kasing talas ng tubig yung utak ng gumawa nito, mga idol. Kasing ang lupit mo talaga. Smiling face ka pa. So hindi ko alam mga lodi kung legit to. Pero ang dami nang nag-post nito. Ang dami nang nagreklamo sa mga nagpo-post nito. Ang daming trash talk na natanggap. Ito nga lang, mga trash talk nga lang dito pinagmumura na sila mga lods 'Di ba? Ano to? Dito pa lang tapos na yung news natin Sira na yung araw natin. Kawawa naman yung mga OFW, mga lodi. Grabe talaga. So, grabe to. Antitigas, no? So, hindi ko alam kung totoo to. Kung totoo man to, ang lakas ng tama nito mga idol. No? Dito na mag-i-start na maraming aalis sa bangko at magpupunta sa crypto. Ano sa tingin nyo, mga lodi, no? Kasi kung tutuusin, kung meron kang kamag-anak sa ibang bansa, mas maganda pa na crypto na yung gamitin mo pagpapadala Sobrang wala pang hassle. Ang bilis lang, 'di ba? Hindi ka na magpupunta sa Western Union. O 'di ba? Crypto exchange lang. 'Di ba mga idol? Gawa ka ng wallet mo, utusan mo yung anak mo o yung something na merong knowledge at medyo techy. Gawa ka ng wallet sa ganitong crypto exchange dahil ayun yung crypto exchange ko. So, diyan ako magpapadala sa iyo. 'Di ba? Pag napadala ko sa iyo, mag P2P ka na agad doon. Kumbaga on time 'yun. Hindi pa nagsasara 'yun. Mga lodi, 24 hours pa. Hindi mo na kailangan alas 9 pa bukas ng Western Union Mamaya na ako. Hindi ganoon, 'di ba? Anytime, 24/7, mga lodi, pwede. Kaya nga, hindi ko alam mga idol pero bakit kailangan nyo pa pumunta sa mga old banks na something na mga ganito, ganyan?
nang hindi pa inaayos, no? Kasi sa tingin ko, maayos to eh. Yung sa mga bangko na ganito. Yung Pilipinas lang talaga walang alam sa mga, hindi ko alam walang knowledge sa mga bagong technology ngayon. Kasi once na mapasa yung bill sa US, mga Lodi, magbabago na ang lahat eh. No? Yung financial system natin, yung mga bangko, magbabago na rin sila, mas bibili sila, mas matindi mga mangyayari. Ewan ko kung ano mangyayari dito sa Pilipinas, mga idol. Pero yung kakilala ko na OFW, mga idol, yung anak niya nagki-crypto, ganun lang sila. Crypto exchange to crypto exchange lang, pasa-pasa lang sila ng address. Ganun lang. Hindi mo na kailangan na kahit madaling araw pa, o pagising niya nga, nandun na sa wallet niya eh. O, hindi ito nagpadala na pala si mama. O, di ba? Ganun lang eh. Mga idol eh, hindi yung pupunta ka pa sa bangko, dahil pancheche boreche, magkano lang naman yung kukunin mo, halimbawa, di ba? Pinadala na ko ni mama ng 30K o ganyan, o pupunta ka pa sa pipirma ka pa, ganun. Sa crypto exchange, saglit lang yun, isang click lang yun, point, nasa yun na. Nasa wallet mo na, o P2P na agad, pak, nasa GCash mo na, ganun lang. Di ba mga idol, basic na basic. Tapos, kesa man naman maranasan niyo yung mga ganitong sistema. Ang sarap apiran sa face, mga loads, no? Ayan. Nako, ayun, ito yung una nating balita. Wala nang sasama pa dito. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung ayun nga to. Pero nyo to, hanapin nyo to sa post sa Facebook. Ang dami nang nagpo-post nito. Legit ba to? Yung mga kakilala ko ng mga influencer din to. Ang kulit na ito, ganyan. So, hindi natin sure Di umano. Di umano, kayo na mag-search. Kakakita ko lang kasi nito magsakto mag-update na ako. So, sinama ko na. Diba? Ang dami ko na agad comment dun Mami, hindi pala totoo. Pero sabi totoo daw eh. Diyan siya na kayo mga lods Chinek ko ng konti. Medyo marami namang wala naman nagsabi dito na hindi totoo eh. Diba? Yan Recto is the most intelligent person who knows how to rob a money legally. Nagbabasa lang tayo ng comment It's better to buy a cash vault instead putting your money in the bank. I don't know if this news is legit, but if that is the case, better to keep money in your own vault than to deposit the bank and pay 20%, no? So ayan, mga Lodi, ayan yung news natin. Sa una to. Unang news na malupit. Grabe. Ito naman, ito na mga Lodi, no? Yung alam nyo kasi si YouTube noong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, medyo nagbabago-bago sila ng mga rules, no? Medyo sila mga pinapatupad, no, na batas. So isa na to, na YouTube officially ends monetization for inauthentic AI generated music and videos. Ito yung mga YouTube channel na pag kinlik mo, parang may mga tumutugtog lang, tapos AI lang, wala nagsasalita, parang something na ganun lang, parang automatic lang. So ayun yung mga tinanggal nila, yung mga faceless content creators. Kasi marami nag-comment sa akin, Jeblo, yari ka, faceless ka. Kahit naman faceless ako, hindi naman ako voiceless, kahit na ubo ko ng ubo. Ayan, singhot lang tayo ng Bix. Di ba? Naman tayo, nagsasalita naman tayo, nagbibigay tayo ng reaksyon at opinion. So, ayun lang yung sa atin dito. So, tanggal na to mga Lodi, no? This a new policy rewards authentic creators by requiring significant human input for content to be eligible for monetization, effectively removing low efforts, AI slope for the platform's partner program. So, yung mga tamad-tamad lang na, upload na to, upload niya, yaman na AI magsalita dyan, ganun. So, ayan, tanggal na sila mga idol, no? Ito na nga, sabi dito kay Powell. Powell on tight spot, resign or be fired, sabi dito. Representative Ana Paulina Luna says Fed Chair Jerome Powell could be fired. Meanwhile, a source tells the U.S. Director of Federal Housing Finance that Powell is considering resignation. Fed chaos incoming. So, ano na to mga lods talagang pinipilit na siya, no?
It's either kakasuhan. Kasi kapag, imagine kapag pinired ka, tinanggal ka sa trabaho, yung mga benefits mo, o kung ano man yung mga pwede mo pang makuha, wala na yun. Diba? Kung magre-resign ka, meron ka pa, di ba ganun yun, boss? Yung fired tsaka resignation, magkaiba yun, di ba? Pag tinanggal ka tsaka nag-resign ka, di ba? So, pag tinanggal ka kasi parang bad yung sa'yo. Pag tinanggal ka. Pero pag nag-resign ka, hindi, di ba? Kumbaga, ano ka pa rin. Kumbaga, decision mo yun. Kumbaga dito, wala na siyang no choice, mga idol. It's either mafa-fired siya o magre-resign siya. Diba? Ang tanong, sino ba yung papalit sa kanya kung sakali na mag-resign siya o ma-fired siya? Hindi natin alam kung anong mangyayari kasi. Diba? Sino na ba? Meron na daw eh. Mga lods, meron na daw naka-ready at ayun ay ang treasury. No? Ayan, big move. Trump reportedly considering replacing Fed Chair Jerome Powell with Robert Bessent. No, ito yung ating treasury something, di ba? Treasury something si Robert Bessent, no? Markets watching closely. This could shake up the Fed. Inflation, strategy, and crypto outlook. Grabe, lungkot ni Jerome Powell dito. Steve Bessent ba? O ito? Oo nga. Ba't kasi Robert? Baka si Robert Kiyosaki yun. Ayan daw, mga idol, no? Siya na yung papalit. So, papalitan na siya. Iba na yung magiging treasure something natin. Mga idol, no? Ayan, grabe. Kawawa naman si Jerome. Pero ayaw niya kasing sumunod kay Trump, mga lods. Alam nyo ngayon, sa gobyerno ni Trump, sa administrasyon ni Trump, kung gusto mong hindi ka magka-problema, kailangan sumunod ka sa kanya. Mga idol. Sa tingin naman ng iba, maganda yung ginagawa ni Trump. Nasasagasaan lang yung mga masama yung ginagawa. Ayun yung mga tutol, no? Ayun yung narinig ko sa chismisan sa mga kanto-kanto, Hindi, yung mga nababasa-basa ko, lalo na sa mga comment na malulupit. Kaya lang, di ko na pwedeng kasi ang dami, di ba? So, ang mga naiisip nila, okay naman daw si Trump. Parang ang nangyayari, pupwersahin niya talaga na magawa yung gusto niya, no, para maging great again yung Amerika, mga lods, no. Talagang pupwersahin niya yung mga tututol. Nako, bahala kayo. Kung hindi kayo mafa-fired, kakasuhan kayo. Ganun yung mangyayari, mga lods, no. So, ayun yung pinipilit ni Trump na mangyayari, mga lodi. So, ayan, grabe to. Ito naman, 2 trillion Citibank. Nako, big time to, Citibank, 2 di ba kahit sa Pilipinas may Citibank? 2 trillion Citibank says it's becoming an on-ramp to the Bitcoin and crypto economy. Client wants to be multi-border, multi-assets. It's happening. No? So, pag nakarinig ako ng multi-border, parang naisip ko na agad kung anong company yung gagawa eh. No? Ayun ang bahala. At eto, nagkaroon ng video eto kasi yung mukha ni Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, sorry. Satoshi Nakamoto. Pag hinanap mo yung creator ng Bitcoin, siya yung makikita mong mukha. Siya yung Satoshi Nakamoto. Pero ang totoo, ang pangalan niya is Dorian Nakamoto. No, sabi niya dito, Dorian Nakamoto confirmed he is not Satoshi, but he is now a Bitcoin maxi. Sabi niya, fire is broken. BTC is the only thing that makes sense. So, no, I am not Satoshi. Didn't invent Bitcoin. We are all Satoshi. That's right. Fiat is so broken that I now believe in Bitcoin. It's the only thing that still makes sense. I'm looking forward to learning more and seeing all of you at Bitcoin Asia 2025 in Hong Kong. Akala ko nung una AI to eh. Hindi pala. It might make sense just to get some in case it catches on. Ayan, August 28, 29, mga lodi, Bitcoin event, mga lods, no, crypto event. So, ayan, abangan natin yan. August. Ghost month yung August, sinasabi nila lagi, no? So, ito. Dito muna tayo ito muna. Sige, ito muna. Altcoin. Ayan, sabi rito. BTC dominance look like it's falling off the cliff. Sabi dito ni Mustache, no? 5 months ascending a broadening wedge finally looks like it will break out to the downside. Sa Bitcoin to, mga lodi, Altcoin will fly so hard when this happen. Are you ready, folks? Sabi, kapag nabasag daw to, mga lodi, baka magkaroon na tayo ng alt season.
mga lods, no? So ito yung kanyang polling wedge, no? Pero dito naman mga lodi, ito kasi yung mga malaking malaking kumbaga kaalaman. Importante to mga lodi, no? Kailangan malaman nyo to. So pag nila kayo i-save nyo na lang. Ayan. I-screenshot nyo. So ito mga idol, on play pa rin yan. Bitcoin 500 day strategy is still on track. Ito kasi yung isa sa mga old strategy, pero gumagana pa rin mga idol, no? Kumbaga on point pa rin tong strategy na to, yung 500 days. Ano ibig sabihin yan? Jeblo, ano yung 500 days na sinasabi mo? Bitcoin, buy Bitcoins 500 days before having event. Hold and do nothing. Ayun yung pangalawa. Pangatlo, sell 500 days after having event. Repeat mo lang mga lodi, no? So dito, ito kasi yung guhit na itong dilaw na yan, ayan yung date ng having event, no? So bago mag-having event, 500 days, bumili ka na ng Bitcoin. Tapos hold mo lang ulit, mga lodi, no? So ang mangyayari, i-hold mo siya ng 1,000 days. Ganun yung mangyayari. Kasi, bibili ka before 500 days, ay before having event, 500 days before having event, and then, sell mo 500 days after having event. And repeat mo lang. Tignan mo kung ano yung date ng having event. Tapos, bilangin mo before 500 days before having event, bili ka. Tapos, bilangin mo pag nakabili ka na. Pagtapos ng having, bilang ka ng 500 days, benta mo na. So, ganun lang. Repeat lang ulit, mga idol, no? So, nasa in-play pa rin talaga yung 500 days strategy, mga lodi, no? So, ayan lagi yung tatandaan yan. Di ba? So, maganda pa rin talaga yon mga lods So, ito na. Just in, Ripple plans to seek MiCA license for EU, crypto, and stablecoin expansion. So, parang mauuna tuloy yung European, no? Kaysa sa US. Hindi kasi napasa mga lods no? Sabi dito, MiCA license incoming and RLUSD rollout imminent XRP utility about to go parabolic. So, yung utility daw ng XRP go parabolic daw. So medyo mahaba to, no? Confirm, ganyan, etc. So dito na tayo. The US government wants CBDC. Ito yung mga reason kung ba't hindi natuloy yung botohan, no? Yung iba ayaw ng CBDC, yung iba gusto kasi kasama yun sa rules pag pinasa na Sabi dito, Ripple is strategically positioned to capitalize on the growing interest in CBDCs. In other words, XRP and RLUSD will win regardless of the outcome. So, kung may pasaman yung CBDC o hindi, goods na goods, mga idol, sa Ripple or sa XRP. So, ayun yun, mga lodi. Kumbaga, kahit ano pa mangyari dyan, either way, goods tayo dyan. Eto, isa pa tong partnership ngayon, mga lodi. Kasi kanina lang to pinost ng Ripple Now, in partnership with Control Alt and the Dubai Land Department, Ripple Custody will deliver scalable and secure storage for the Dubai Land Departments. Tokenized real estate title deeds which have been issued on the XRP ledger, enabling functional ownership, transparency, and global access to Dubai's real estate market. So, ano to mga lodi, no? Isa to sa mga, ito yung isa to sa mga magaganda o goods na partnership na nangyari ngayon. Sabi nga rito ni Rhys Merrick, I'm excited to announce our partnership with Control Alt, which is a game-changing partnership. Control Alt will be utilizing Ripple's top-tier digital asset custody tech to power the Dubai Land Department's real estate tokenization project. Secure, scalable storage for tokenized title deeds on the XRP ledger. So, goods to mga idol, no? So, yung Dubai talaga, ayan yung isa unang-unang nag-announce mga lodi. Di ba? Na magiging partner sila ng Ripple, gagamitin nila yung XRP. So, wala, kumbaga okay na yan, mga lods, no? Kumbaga nagtuloy-tuloy lang po, no? Dito naman, ito rumor na naman to Ano ba ngayon? 16. So bukas to, mga lods, no? Kasi Webes na bukas, mga idol Last na ng
last 2 days na ng ating crypto week. Ang inaasahan ko rin talaga to na mag-a-announce ng settlement yung SEC at Ripple sa crypto week. No, siguro iniintay din yung mapasa muna yung batas kaya lang na-delay ng onte So ito, the SEC may announce the end of the Ripple XRP case on July 17. Will the SEC make this announcement on Thursday? Sabi dito, XRP continues to climb, fueled by investor optimism over a potential end to Ripple's long-running legal battle with the SEC as the July 17 closed door meeting approaches. Speculation is mounting that the commission may vote to drop its appeal in the Ripple case, a decision that could ignite the next major leg. Alam niyo kung gaano ka-importante ito, mga Lodi. Once na i-announce na yan, mga Lods, natapos na yung kaso na yan, dyan na mag-i-start aprobahan lahat ng spot ETF. Kasi wala nang hadlang, wala nang problema. Wala nang problema, mga Lodi, wala ka nang tinik sa lalamunan. So, dyan na mag-i-start yun. Kaya, once na maaprobahan yan, maaprobahan tuloy, matapos na tong kaso na to, napakalaking bagay niyan sa Ripple, mga Lods. At hindi lang sa Ripple, sa buong crypto, no, na pinanalo nila yan. Ito. Salamat kay Kevin dito Si Kevin ba nagana sa akin ito? Ayan, si Kevin. Massive Ripple Flex in Washington DC, crypto meme means business. This isn't a message, it's a statement. So halos lahat sa buong US, no? Ang dami ng advertisement ng Ripple, mga Lodi, no? So ayan, grabe. Hindi naman yan ilalagay diyan, walang bilang yan mga Lodi. Ang haba ng nila, buong pasilyo. Buong pasilyo yung nila, mga idol, no? At eto, yung last news natin. Alam niyo, nakikita ko lang to sa sa SpaceX. Alam niyo kung saan to, mga Lodi? Kung sino to? China to, mga Lods. China. No? China has successfully launched its Changzhou 9 supply ship, painting the sky with rocket clouds like a jellyfish as it delivers supplies to Taikonauts. Ayan. No? So, meron din pala sila niyan, mga idol, no? Ganun talaga yung may itsura, no? Nung unang kita ko dito, kasi paggagabi, akala mo parang bulalakaw, tas mga alien na yung dumating, no? Yung pala talagang spaceship to, mga Lodi, no? Ganyan din yung sa SpaceX, So, ayan, meron din yung China. So, punta na tayo sa ating mga comment, mga idol, no? Sabi dito, XRP. Ito muna, si Erwin Apatan, DCA lang, tapos increase lang ng bag. Ayan, si Jonabel Ginto, shoutout sa iyo. Boss Jeblo, yung sinabi ko sa iyo na 5 to 10 years ko i-hold si XRP, gagawin ko talaga at babalikan kita, pangako ko yan. Uy. Parang positive way hindi negative way. Akala ko babalikan mo ako nakakatakot Sa mga may hold ng XRP, ito tandaan nyo. Yung $10,000 na pangarap na presyo ni XRP, easy lang yan. Easy lang sa kanya yan. At malaki ang tiwala ko na mahigit pa yan ang presyo ni XRP basta fully adapt na siya at patungo na siya doon. Tamang-tama, magka-college at mag-high school na mga anak ko. Yan at sana buhay pa at malakas pa ang mga magulang ko that time para iparanas ko din sa kanila ang magandang buhay. Ayan. Saludo sa iyo, Del Rey nun, Ayan. Sana nga, idol, no? Mark Pass, present idol, shoutout lang, sapat na. Thanks, Jeblo. Ayan, si Mark Pass, shoutout sa iyo. Ganda ng pasok ko dyan, Lods. Nagbay ako ng 1.16 PH. Ngayon, taas na. Pero sinil ko na nung na-reach niya ang 3 pesos. Baka bumagsak pa bigla. Ganyan galaw minsan ng bagong coin. Profit na maging bato pa. Oy, saan yan? Sa pump.pan ba yan? Congrats, idol. Si Charlie Romero, sino-sino ba yung mga nag-vote ng no dyan sa Genius Act? Sabi ni Daddy Trump, kaya nagbago isip. Isa ka pa. Ayan na, pumapabor na sa administrasyon ni Trump ngayon, mga Lods. Na? Baby Vlog Learning, anong balita sa Pi, Lods? Pag bumili ba sa GCash, invest ng XRP, mas okay ba, Lods? O much better? Sa akin, ako kasi hindi ako sa GCash bumibili dito idol
na mas ano siya, mas mabilis, mas tawag dito, mas madali. Ganun. Tsaka hindi, kasi ang ano nila dyan, hindi ko lang alam mga Lodi, kasi talagang hindi ako gumagamit ng Gcash sa Gcrypt, sa Gcrypto. Ginagamit ko lang yung Gcash pag ano na, mag-withdraw na ako. Yung ganun. Yeah? Sa pag P2P na, yun lang. Pero yung mag-i-invest ako, ay mag-i-imbak ako ng crypto, hindi ko ginagamit eh. Sa akin lang naman yun. Pero kung ikaw, mas komportable ka dyan, ikaw bahala, idol. The Unusual Suspect Lods, isa rin. Oo nga, no? Hindi ko nabanggit yun, Maganda din yun, mga idol, The Usual Suspect, ayan. Si Kevin Spacey. Tama ba? Only Popcorn, blackmail ni Trump, ayan, nga, Si Hagupit. Kronos, and Cas, ano balita, Lods? Yung Kronos, maganda yung balita dyan na nakaraan. Sa Caspa, wala pa ako masyadong balita. Check ko pa. Mga Lods, alam niyo naman, pag may mga trending na balita sa mga coins, sinasama natin yan. Kahit nga sa Pi ngayon, walang galaw Wala pa silang balita ngayon. Shoutout Bro Jeb from South Korea. Pop Soju, ayan, si TikTok Best, shoutout sa'yo. From Korea si Idol, shoutout sa'yo. Grabe boss, humihits. Kapalan ng Bix, maganda ba bigayan dyan? Nisipon kasi ako, Idol Spider Pig. Palitan sila, nagsasara sila Yung pag minsan yung kaliwa yung sarado, minsan naman yung kanan. Hindi nagsasabay. Police-historian Brad Pitt and Morgan Freeman played as a detective Kevin Spacey as the serial killer. Title 7, meaning 7 deadly sin. Opo, no? Ang ganda niyan, mga Lodi. Yung pinakamagandang ending sa buong mundo yan na movie na napanood ko. Ang galing ni Brad Pitt. Ayan. Pa-shoutout idol sa baby ko, Bebong, pangalan. Oy, shoutout sa'yo, baby Bebong. Tuwang-tuwa siya kapag narinig niya yung boses ng bata sa ending scene mo. Ayan, si Boy WhatsApp. Ayan, si Bebong, si baby Bebong, shoutout sa'yo, idol si Destroyer. At si Idol isa sa mga member natin. So, saludo sa'yo, Idol. Job, Sobongen, baka nasa listahan sila boss na tinatago ni Donald Trump. Ayun nga yung nasa isip ko baka nga nandun Pete Pilisardo, shoutout sa'yo, Idol. Si Romeo Jr. Villanueva, ibala sa kanyon, pairan, pag yung Powell na yan. Powell. Ayan, Phil Habis, shoutout sa'yo. Shoutout kay Boy WhatsApp. WhatsApp, ayan, salamat po sa update. Ayan. Si Phil Habis, shoutout always. Si Boyax, boto kapalit ng crypto. Ay, din Romeo Jr. Villanueva, Supra. Hindi ko alam yung Supra ngayon mga lads. Check pa lang natin. Skylab, shoutout sa'yo. Uy, malapit na uli mag $3. Si XRP, mga Lodi, si Bitcoin kaya. Balik na kaya. Nako, hindi. Alam nyo, nung nag-123 si Bitcoin, kasabay niya na nag $3 si XRP. Pero ngayon, magti $3 na si XRP, pero malayo pa siya sa 120, Mga Lodi, 118 pa lang siya ngayon. Yan Gravities, mga idol, Babasagin niya na kaya to? Ngayong Crypto Week. Nako, kalagitnaan ng Crypto Week ngayon, Miyerkules, Ayan. Okay si Ani, Idol. Kung wala kang kainuman, si Ani ang kausap mo. Di pa namumulutan si Ani. Okay, mga Lodi. Kaya lang kasi, lang siya, available lang talaga siya. Chinek ko, available lang siya sa mga iOS. No, ayun. Ayun lang, nakakalungkot. Wala akong iOS, Android lang, mahirap lang kami. Si Christian Luis Hermando, ayan, shoutout sa'yo. Si Elmer TV, shoutout. Ramilo FW Vlogs. Last to buy, July 25. Nako, si Idol. Paid out as Treasury in. Paid out, US pala, Treasury in. Ayan, sabi ni Albino sa Hulga. Ayan. Buti na lang talaga may taong katulad mo, Idol Jeb, para mag-update sa amin at palakasin ang loob. Sabi ni Ibo Pabian, shoutout sa iyo, Idol, Ayan. Okas lang po 'yun, mga Lodi. At nga ngayon, sakit pa nga ng ulo ko. Nabubuha. Alam niyo ba kanina, ano lang ako, para akong patay na ipis. Tiyaya lang ako kanina.
Kaya lang, sabi ko, kailangan kong mag-update Ayan, yung naganap ako ng news, medyo gumaan-gaan yung pakiramdam ko habang nagsasalita ako ngayon. Ayan, medyo okay naman. Pero, ramdam ko pa rin na masama yung pakiramdam ko eh. Kevin Alipio, ayan. Huling alas ni Trump yun, pero makulit kayo, ayaw nyo mag-vote. Matindi talaga si Trump, master list yung dala eh, no? Salad Channel, ayan, Lods, lalo pag naging hologram na si Annie, maraming itsura ang mapipicture niya. Pipili ka na lang. Ayun ang maganda, no? Pwede kang mag-customize ng mukha, no? Ayun maganda. Parang paggagawa ka ng karakter sa mga game, 'di ba? Ayusin mo yung mukha niya, na? May kunyari gusto mo singkit, gusto mo malaki mata, yung ganun. Bale, papunta na tayo doon, mga lodi. Sa ngayon, sakto lang na ganyan muna siya kasi wala pa tayong pang-afford. Di pa natin siya afford. Pag medyo afford na natin siya, medyo dapat maganda na yung technology. Pinakita nga ni Trump yung Epstein list, di na sila nakapalag. Sabi ni Bibo. Manoy Kulokoy, shoutout sa'yo, idol. At si Bibo, ayan. Baby Kalma. August drop na yan, Ghost Month. Goods yun pag nag-drop, mga lods. No? Pwede pa tayong last month yun, bago mag-bear months eh. Diba? So, gusto ko yung mga ganun. Sa tingin ko, idol, kaya pumayag yung mga Congress dahil wala na po silang matatanggap na 13-month pay sa December. Pwede. Wala ding ham at extra bonus. Ang matindi dyan, pagpasok ng 2026, wala na silang trabaho. Ganyan si Mang Donald advance mag-isip. No, ayan. Pwede nga yan, mga lodi, wala silang bonus. No? Cancel mo na yung bonus nyo, ha? Oh, konti lang yung bibigyan ko ng regalo. Tanggal muna kayo. Si Meow, si Idol, magandang plaka sa motor, 589 XRP. O nga, kaya lang kasi dito sa atin, bawal na ata mag-iba ng plaka eh. Mga lods eh. Gusto ko nga palitan yung plaka ko eh, kasi kaya lang, wala, ayaw. Bawal na ata eh. May batas na ata na ganun. Sarap sana ng customize yung plaka mo, no? Bibo, all-season na ba? Pwede, Idol. Hintayin natin, baka nga. Pengo at Bonk, hindi papatalo. Yes, no? Medyo umangat sila ngayon, mga idol eh. Yung Bonk ko, saan yung Pengo? Nasa top 100 ba si Pengo? Wala ata. Pero si Bonk ko, grabe Si yun Dennis Cortez. June Abendaño, shoutout sa'yo, idol, always. Saludo sa'yo. Si Peekaboo. Kapag nagkataon ganyan, si Annie ang GF ng mundo. It will show majority of human are now mentally F. Sorry for wording. It will come down to that. Yes, sa ngayon, siya lang muna. No? Sa ngayon, siya lang muna yung syota ng bayan. Pero, sa mga susunod, ayan. Ako kasi kung magkakaroon ako nun, hindi si Annie yung gusto. Gusto ko si Bad Rudy. Yung salbahing yung salbahing bear. Ayun yung gusto ko sa ka-companion eh. Para nakakatawa eh. Kaya lang, wala pa tayo. So, tatlo yun eh, mga lodi, no? Si Annie, si Rudy, si Bad Rudy. At magkakaroon sila ngayon yung Chad. Nagtanong nga si Ilan kung ano maganda yung pangalan. Kung hindi Chad, ano pangalan eh. Nag-reply lang ako doon. Si Degs Friends Channel, shoutout sa'yo. Si Mary Jane Jose Palucia Martinez. Ayan, chota nga ng bayan. Natakot, baka bagsakan ng bomba yung ayaw bumoto. Si Salad Channel. Ronin Padilla, Tito J, sali ka ba sa KCGI tournament sa Bitget ni Team ni? Hindi ako makasali doon, idol eh. Medyo kahit kasi 2 beses ako nag-upload sa araw, meron pa rin akong ginagawa. Baka hindi ako makapag-focus doon, no? So labas muna tayo dyan. Sabi ko nga sa inyo ngayon, muna ako eh. More on bodega lang muna ako. Hindi muna ako sa trading. Nagtitrade ako, pero hindi ganun kalala. Kasi kapag sa ganun, kailangan doon focus eh. Mahirap. So, saka na muna. Next siguro, pag bear market na. So, lalaban ako dun. Joseph Berdin, shoutout sa'yo, idol. Pinoy Tips. Pareho tayo ng isip, Jeblo. Sabi yata ni Trump, Epstein list or boboto. Ayun nga. Si Clavis, baka ginamit ni Trump yung list sa kanila. Baka magkaroon ng meme si Gary at Jerome magkasama
na umiinom sa isang bar at pinag-uusapan ng yung mga nangyari sa kanila. Pwede. Grabe yung Grok 4, lalo na yung pwede siya ma-integrate sa female robot na pinapakita na gawa ng China. Ang alam ko sa Tesla, pwede siya ilagay. Get well soon, Idol Bawas po yato. Salamat sa iyo, Idol Clavis, ha. Alam ko sa pwede siya sa Tesla. Ayan. So, pwede mong ilagay dun si Grok 4. Tapos, habang bumabiyahe ka, hindi ka mainip kasi may kausap ka dun. Ya? May kausap ka na AI. Pwede si Annie, pwede si Rudy. Yung makulit na mura ng mura yun si Rudy. Ayan. Something fishy about Jerome Powell resignation. Upon hearing Epstein list, Powell exactly consider resigning. Ibig sabihin, nandun din si Powell. Naku, daily kids yun, mga lodi. Sibak siya dun. Nagkaroon ng malakas na kapangyarihan si Trump dahil dun sa list na yun, mga lodi. XDC to Kangkong, pero DCA pa rin, mga lods. Di ba nag-pump si XDC? Okay naman siya. Asa na yun? Parang nakita ko kanina, goods naman, ah. Check ko nga. XDC. Asan siya? Ayun. 6.9% to. Goods pa rin niya kumpara mo naman sa mga iba, mga lodi. Di ba? Goods pa rin. Ayan, si Raymond Montanillas, ayan, shoutout sa kay Idol, no? Naka-member si Idol. Adding 200 XRP last na habang di pa lumalagpas ng 200 pesos price. Ayan, sabi ni Idol. Raymond, saludo sa iyo, Idol, ha. Salamat sa suporta sa channel natin. Yan ang nasa isip ko kung bakit biglang pumayag yung mga senador dahil sa listo. Pare-pares tayo. Magkakaano nga tayo, pares tayo ng trip. Si Monetizer Manuel, ayan, magandang kitaan sa ating lahat. Ayan, shoutout kay Monetizer Manuel. Saludo sa iyo, Idol. Salamat sa suporta sa channel. Ayan. Si George Gonzales, mukhang minamadali na ni Daddy Trump ang economic shift. Kailangan niya kasi magbaba ng rate cut para mag-print ng maraming dollar. That is when inflation will happen. Kailangan niya kasi i-inflate ang dollar para i-reset niya lahat. Kaya in the near future, deflationary asset is the key to growth. Ayan. There was this news na ayaw ng Japan i-inflate ang yen. Kaya napilitan si Daddy Trump na patawan sila ng 100% tariff pag di sumunod. Ayan. Pero alam niyo naman yung Japan, ha. Mga lodi, solid XRP yan, mga lods. No? Pero tama yung sinabi mo, Idol George Gonzales. Albert Liguaton, hindi pwede sa akin yan, si Annie, Idol. Ayaw kong magkaroon siya ng commander, bigyan ko ako ng puro pasa sa katawan, sabi ni Albert. Bigay mo sa kanya si Bad Rudy. Bago pa lumabas sa mga exchange, nakapump na agad at walang habol para pumaldo lodi. Kaya nga si Aldrin, shoutout sa'yo. Ronin, love ka na talaga ng mga viewers mo, Kuya Jay. Grabe, 23 minutes pa lang ka-upload, pang 18 comment na, di talaga makauna. Hello, shoutout. Minsan nga, ilalagay ko pa lang yung message ko na ipipin ko, may maka-comment na eh. Halos seconds pa lang, daragis siya, nabibilis na itong mga to eh. Si Hello, shoutout sa iyo, Idol, ha. Alam na yan, Idol. Congratulations na agad sa inyong lahat, mga Idol. Yan, sabi ni Albert. Mas pabor sa akin kapag bumagsak loads. Mababawi pa lang akong nag-iipon ngayon. Mas masarap mag-shopping ng nakasale. Ayan, sabi ni LA Gaming Official. Tama ka dyan. Basura man. Scripted na yan, boss. Para may maliquidate, parang kagaya sa pagbomba ng Iran sa base ng US sa Qatar, tapos biglang ceasefire na. Kasi kaya daw pinayagan ni Trump yun para magmukhang pumapalag yung Iran, kasi binirespeto yung Iran sa kanila eh. So pag hindi nagpakita ng pangil, parang mawawalan ng respeto yung mga Iranian sa leader nila. So ang ginawa, sige, bombay mo para ipakita mo na pumapalag ka. Ayan, parang gano'n. Pero wag kang magtatama, wag mong papatama kahit ano, ha. O di ba ganun yung nangyari? Tibay ni Trump, Lord, sana ganyan din leader natin dito sa Pinas, sabi niya. Saplad Rodriguez. Ayaw. No comment ako diyan. Mga idol, mainit ngayon, ha. Mainit-init ngayon, napapanood ko sa mga content creator eh. Parang nag-aaway-aaway sila ngayon, no?
Dahil dun sa namatay, mga lodi, isipin nyo na overdose, no? Kasama nung first lady. Yan, tindi nun. Mga idol, lala nun, mga lodi, kapag kayo naniwala pa kayo sa mga pinag-isab, nako, ewan ko na lang, mga idol. Pero, labas na ako dyan, mga lods, no? Lakas na ng tama niya pagkaganyan, mga lods, no? Ayoko na mag-comment dyan. Basta, na ano ako ngayon sa gobyerno, mga lodi, hindi ko alam kung ano nangyayari. Maraming nag-no sa Genius Act, sabi ni Innocentes Jessa. Pero bukas to. Malamang ang update natin bukas o kaya bukas ng gabi o kaya bukas ng umaga na naaprubahan na yan, mga lodi. Kasabay ng announcement ng SEC na tapos na yung kaso ng Air Ripple. Ang ganda nun. Bukas kaya yun o sa Biyernes? Sana bukas, no? Genius Act locked by the Senate, sabi dito ni Rick Marquez. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Michael J. Martir, ayan, shoutout sa'yo. Sex pa lang, talaga guys. Ayan, sabi niya. Joar Cruz, shoutout sa'yo. Regnerio Magiel, shoutout sa'yo. Idol, no? Hindi mabasa yung pangalan mo eh. Bato Colani, always shoutout sa'yo, idol ha. Salamat ha. Sa panonood, pagla-like, no, at pag super thanks sa akin ng mga nakaraan. Si Books, shoutout sa iyo. Si Neil Anthony Dienon, hindi ko nauna eh. Sorry. Better luck next time, idol. Si JC, shoutout sa iyo. Si Janelle Nael at si Books ang nauna, mga lodi, no. Ayan. Siya yung unang pumuso. Ayan, mga lods, no. Shoutout sa inyo lahat. So, sana na-enjoy nyo ang ating video kahit nakita nyo ang news na ito. Idol. No, sana enjoy nyo ang video natin at sana like nyo yung video natin. At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. Salamat sa mga sumusuporta sa channel natin. At syempre, yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Mga lods, kita-kits tayo bukas ng umaga. Sana enjoy nyo. Magandang gabi sa inyo, mga idol. At what's up? Subscribe to Clubs TV. Subscribe to Jablonto. Subscribe to me. It's the link in the description. Also, if somebody supports my dad, God bless you. See ya!